Magandang araw. Pag-usapan natin ngayon ang panghuling tsorya sa wika. Ito ay ang socio-cultural na teorya. Ano nga ba ang socio-cultural na teorya ng wika? Ang socio-cultural na teorya ng wika ay pananaw na nagsasabing ang wika ay nabubuo at nahuhubog sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapaligirang panlipunan at kultural. Hindi lamang ito produkto ng individual na pag-iisip, kundi bunga ng aktibong pakikisalamuha sa pamilya, komunidad at lipunan. Ngayon ay kilalanin natin ang tagapagtaguyod ng tsoryang ito. Siya ay si Lev Vygotsky, isang Russian psychologist na nakatuon sa sosyal na pagkatuto. Ayon kay Vygotsky, ang pagkatuto, kabilang na ang wika, ay unang nagaganap sa antas panlipunan bago maging bahagi ng panloob na pag-iisip ng individual. Ibig sabihin, natututo muna ang bata sa tulong ng iba bago niya ito magawa ng mag-isa. May mga pangunahing konsepto ng socio-cultural na teorya. Una ay ang wika bilang kasangkapang panlipunan. Ginagamit ang wika sa pakikipag-ugnayan at daluyan ng kultura at kaalaman. Ang wika ay pangunahing ginagamit sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan nito, naipapasa ang kaalaman, paniniwala at pagpapahalaga ng isang kultura. Natututuhan ng bata ang wika habang siya ay nakikipag-usap sa mas may karanasan kaysa sa kanya. Pangalawang konsepto ay ang ZPD or Zone of Proximal Development. Makikita nyo dito sa larawan ng isang diagram na nagpapakita sa mga bagay na madali lang para sa isang bata na matutuhan, yung zone of proximal development o kung ano yung kaya niyang gawin sa tulong ng iba, at yung bahagi na mahirap para sa kanya o lagpas na sa kanyang kakayahan. Ang zone of proximal development ay tumutukoy sa mga gawain na hindi pa kayang gawin ng mag-aaral ng mag-isa, ngunit nagagawa niya sa tulong ng guro o mas may kakayahang kapwa. Ito ang antas kung saan pinakamabisa ang pagkatuto dahil may sapat na hamon at gabay. Sa madaling sabi, ang ZPD ang pagitan ng kaya ko na at kaya ko kapag may tumulong. At dito dapat ituon ng guro ang pagtuturo upang maging makabuluhan at epektibo ang pagkatuto. Pangatlo ay ang scaffolding. Ito ay ang pansamantalang tulong ng mas may kakayahan at unti-unting inaalis habang natututo ang isang bata. Ang scaffolding ay estratehiya kung saan ginagabayan ng guro ang mag-aaral sa paggamit ng wika. Halimbawa, sa tamang pagbuo ng pangungusap, so hanggang sa kaya na niya itong gawin ng mag-isa. Pang-apat ay ang social na interaksyon. Ito yung pagkatuto sa pamamagitan ng dialogo, pakikipagtalakayan at kolaborasyon. Mas natututo ang mag-aaral kung may aktibong pakikipag-usap at palitan ng ideya. Ang talakayan, mga pangkatang gawain, role-playing ay mahalagang sangkap sa pagkatuto ng wika. Paano natin ilalapat ang socio-cultural na teorya sa pagtuturo ng wika? Una, paggamit ng mga pangkatang gawain at kolaboratibong pagkatuto. Pangalawa, pagbibigay ng gabay sa loob ng zone of proximal development ng mag-aaral. Pangatlo, pagtuturo sa kontekstong makabuluhan at tunay na buhay. Pang-apat, pagbibigay halaga sa kultura at karanasan ng mag-aaral. Sa pagtuturo ng wika, mahalagang lumikha ng mga sitwasyong may aktual na interaksyon, hindi sapat na individual na pagsasanay. Kinakailangan ang pakikipag-ugnayan upang mas mapalalim ang pagkatuto. Tandaan natin na sa socio-cultural na teorya, ang wika ay natututuhan sa lipunan,
Mahalaga ang pakikipag-ugnayan at kultura at ang guro ay gabay at katuwang sa pagkatuto. Sa kabuuan, pinapakita ng sociocultural na teorya ng wika na ang pagkatuto ng wika ay isang panlipunan na proseso. Ang wika ay umuunlad hindi lamang sa isip ng individual, kundi sa aktibong pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya mahalagang isaalang-alang ng guro ang konteksto, kultura at kolaborasyon sa pagtuturo ng wika. Yun lang, maraming salamat.